Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga taga-subaybay po naming tagapakinig. So muli po tayo ay muling mag-aaral ng Biblia. Tayo po muli niyo po akong samahan sa ating pong pag-aaralan. At muli po natin pag-aaralan is yung pong paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. Ano po? So yan po ang ating pag-aaralan at muli po kayong sumubaybay sa atin pong pag-aaralan. So dito po tayo mag-aaral sa Book of Ezra. Ano po? Book of Ezra po tayo. Dito po sa chapter 7 verse 10. Ano po, mga minamahal? So atin pong aralin itong Book of Ezra. At dito po tayo kukuha ng ating pong pambungad na talata sa verse 10 ng chapter 7. Sabi po ng talata sa verse 10, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statute and judgment. Yan po yung sabi ng talata. Sabi po ay, sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. So, ang ganda po ng talata, sabi po ay sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon. So, dapat po tayo ay ganun, So, atin pong ilagak yung atin pong puso na hanapin ang Panginoon, ang salita ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Sa atin pong pag-uumpisa, tayo po'y pumikit. Mapagpala namin Diyos sa langit. Muli ay kami po ay nagpapasalamat. Una-una sa lahat ay dahil lang kami po ay inyo pong pinayagan pa na mabuhay ngayong gabi. Salamat po sa inyo pong paggabay palagi sa amin. Salamat po sa inyo pong katapatan na hindi po nagbabago. At salamat po sa kaligtasan na inyo pong ibinigay, Panginoon Diyos, sa amin po na nanampalataya sa Panginoon Jesus. Pagpalain niyo po nawa ang aming usapang ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, kayo po ang patuloy na mangusap sa makikinig ng inyong pong salita. Labas po sa inyong pong pagkilos, Banal na Espiritu, sabi ay hindi ko po kaya talagang ipaunawa ang inyo pong salita. Kaya akin pong dalangin, akin pong hiling, Banal na Diyos, Banal na Espiritu, kayo po patuloy na magpala at magpaunawa sa makikinig. Patawad po sa mga kulangan, kalabisan, na inyo pong nasumpungan sa aming pong mga buhay. Batid niyo po ang nagdaang umaga sa aming pong mga buhay. Nawa po, Panginoon, kung kayo po may nasumpungan sa aming mga buhay, pakilinis niyo po, Panginoon. Kayo po nagmamakaawa, at nawa po, Panginoon Diyos, ay arayin niyo po kaming palaging ganap sa inyo pong harapan. Salamat po sa Panginoong Jesus na matay para sa amin upang linisin at pagbayaran po ang aming mga kasalanan. At kayo po ang patuloy na magpala sa aming mga buhay at kayo po ang patuloy na magpala sa gawain ito. Nawa o Diyos, kayo po ang magsalita, abang inyong lingkod ay inyong pong gamitin kasangkapan upang maipahayag ang muling katotohanan na mahahayag ngayong gabi, Panginoon. At kayo po magsalita nga, ilagay niyo po ako sa inyong pong likuran, Panginoon. Salamat po o Diyos, inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito. Sa matamis na pangalan ng iyong butong na anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Okay, so mapagpalang gabi po. So salamat po sa Diyos at tayo po ay muling makakapag-aral ng salita po ng Panginoon. Alam niyo ho, sabi ko nga ay masarap aralin ang salita po ng Diyos. Dahil unang-una, ito po, kung kayo po ay magbabasa ng Biblia, alam niyo po ba na ang Biblia ay nakakapagpaluag ng ating pong kalooban? Yan po yung, kumbaga ay isa sa benepisyo pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Dahil tayo po ay, yung kalooban natin ay nagiging mapayapa. Dahil po ng Biblia. Dahil ang pagkain po ng ating kaluluwa is ang salita po ng Diyos, mga minamahal. Pero atin pong aralin ngayon, itong tagpo po ng Ezra. Sabi po dito sa verse 10, sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Yan po yung sabi ng talata, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord.
alam niyo po, may natatago po ditong katotohanan, mamaya ho ating discuss yan. Alam niyo po, pag tayo po nagbabasa ng Biblia, dapat talaga po tayo ay, kumbaga ay, merong kahandaan. Ano ho? So, sabi po ng talata, atin na pong buksan sa number 1 po nating punto, sabi po dito, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Alam niyo po, ang pagbabasa po ng Biblia ay hindi po basta kung kayo yung nagbabasa na lamang ng comics o kaya ng mga kwento. So, ang pagbabasa po ng Biblia ay may kahandaan po dapat ang ating pong puso. Sabi po ng talata, una po natin puntos ay prepared heart to do the word. Ang sabi po, prepare heart to do the word. Kinakailangan po na yung ating puso ay prepare. Dahil alam niyo po, ang mababasa po natin dito sa salita ng Diyos ay, actually po, kung ating pong babasahin ang salita ng Diyos, yung kung mababasa natin na salita ng Diyos ay hindi po kaayon ng ating pong sarili. Ano? Kaya nga ang sabi ng ating pag-aralan nung nakaraan, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. So ang nasusulat po sa salita ng Diyos, mga minamahal, ito po'y banal na salita. At ito po ang kinaayawan ng laman, mga minamahal. So kinakailangan kapag tayo po, ang sabi po dito, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Ano? Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon. Ano, hindi lang, maganda po sa English prepared. Ibig sabihin, handa. Ano? Nasabi, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Bakit prepare ni Ezra ang kanyang puso na hanapin ang salita ng Diyos? Dahil dito mayroon pang kasunod. And to do it. And to do it, alam niyo po mga minamahal, napakahirap sundin ang salita ng Diyos. Kaya kinakailangan, lalo na po pag tayo po ay nabubuhay sa pagkakasala, lalo na po pag tayo po ay malayo sa kalooban ng Diyos, kapag tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, ang ating pong puso ay puno ng kasalanan, mahirap po na tayo po ay basta na lang hahanapin natin ng Diyos, magbabasa tayo ng salita ng Diyos, na hindi uhanda ang ating pong puso. Kaya nga ang sabi po diyan ng talata, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Tayo ba'y prepare na hanapin ang salita ng Diyos? O basta na lang tayo nagbabasa, kaya tayo walang maunawaan sa salita ng Diyos. Kaya hindi po natin maunawaan ang salita ng Diyos, hindi po tayo prepare, hindi po tayo handa na tanggapin yung katotohanan na dadating sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya hindi po lumalago tayo sa ating buhay pananampalataya. Minsan tayo nagbabasa ng Biblia na wala man lang dating, na hindi man lamang tayo nakausap ng salita ng Diyos because we are not prepared. Ano? We are not prepared. Ang sabi po dito, we are not prepared to seek the law of the Lord. Minsan, for the sake na nga laang na mabasa natin ang salita ng Diyos at meron tayong masabi na natapos natin ang Biblia, pero ano yung understanding, ano yung kaunawaan na ating pong naunawaan sa salita ng Diyos? Ano? Dahil hindi po pwede, alam nga namang tayo nagbabasa na laang, dapat merong application din ito na magagawa at mangyayari sa ating buhay. So, ang sabi po dito ng talata, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it. Yan. So, kung atin pong nabasa, dapat po ating ginagawa yan. Ano? So, kaya nga sabi, kung gusto talaga nating makinabang sa salita ng Diyos, merong ilang katotohanan na dapat tayong tandaan at gawin upang makinabang tayo ng husay sa salita ng Diyos. At kapag ginawa natin yan, merong biyaya ang Diyos sa ating paglilingkod. Yan po yung sabi. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Ano? So, tingnan niyo po, pagka kayo ay hindi prepare, yung hindi kayo handa, ay mahihirapan ho kayong gawin ng isang bagay. Ano? Lalo na po sa pagdating sa exam. Ano? So, hindi kayo prepare, hindi kayo nag-aral, hindi kayo nag-review, kung man lamang, ano ang inyong isasagot?
Ano ang mangyayaring bunga? Ang magiging resulta ng inyong exam kapag kayo hindi prepare o hindi kayo handa, hindi man lamang kayo nag-review o kaya ay nabuklat man lamang ninyo yung napag-aralan ninyo nung nakaraan, walang mangyayaring maganda, walang maidudulot na maganda. So ganun din po sa salita ng Diyos, sabi nga dito, sapagkat for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Bakit? And to do it. Kinakailangan kasi merong application yung atin pong nababasa sa salita ng Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, ito po yung katotohanan na dapat nating malaman, na kapag tayo po yung nagbabasa ng Biblia, hindi lamang for the sake na nasabing ikay nagbasa. Hindi lang for the sake na nasabing ikaw ay natapos mo ang Biblia, kundi kinakailangan mo maging handa or prepared ka na hindi lamang nabasa mo, kundi mai-apply mo rin yung iyong nababasa. At doon po tayo lalago sa ating pong paggawa ng isang katotohanan, yung ating nabasa sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi diyan ng talata, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statute and judgment. Tingnan niyo po, hindi lamang do, kundi itinuro, sabi nga, do it and teach. Sabi nga diyan, at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan at upang magturo. Kaya mga minamahal, napakahalaga po nitong katotohanan ito. Dapat ang ating puso una ay prepared heart to do the word of God. So yun po yung katotohanan. Dahil dito po sa tagpupong ito, yun po sila ay pupunta ng Jerusalem. Sila po yung maghahandog sa tagpupong yan, ng chapter 7. Dahil ang templo ay nagawa na, si Artaxerxes po ang namumuno ngayon ng hari. So, ayan po ay, si Ezra po ay, sabi nga nandito ng talata, ay sila po ay naghandog. Maging si Artaxerxes na hari ay nagbigay ng kanilang kinakailangan upang ihandog sa templo ng Diyos. Mamaya po ating pag-aaralan yan. So, yan po yung sinabi. Kaya kinakailangan po, kapag tayo po yung nagbabasa ng Biblia, hindi lamang po for the sake na nabasa natin. Wala pong saysay, yung parabagang pag ikinag-aaral, physically presence, but mentally absence, mga minamahal. So napakahalaga po na kapag tayo po yung nagbabasa ng Biblia, dapat nakatuon, dapat tayo handa, dapat tayo ay, focus. Nakapokus po tayo doon sa atin pong binabasang salita ng Diyos upang atin pong maunawaan at mai-apply at may sagawa po natin sa ating buhay pananampalataya. At diyan po tayo palalaguin ng Diyos. Yung tayo po ay nakakagawa ng atin pong yung isang bagay na, dahil mahirap kasi pong malimutan yung isang bagay na iyong nagagawa. Katulad sa paggagawa ng jeep. Una, hindi ho akong marunong magawa ng jeep. Nung ako sumasama at pinanunood ko yung aking nagagawa, inuunawa ko yung ginagawa, ganyan pala yun. At hanggang sa nung nasiraan uli, ako na ang gumawa. So, hindi ko na malimutan yung isang bagay na aking nagawa dahil ako na mismo ang nag-apply sa aking buhay. Nagawa ko. So, ganun din po sa sa salita ng Diyos, kinakailangan prepare tayo, handa tayo, na unawain yung katotohanan na atin pong tatanggapin upang atin pong may apply sa atin pong buhay to do the Word of God. Yan po, mahalaga mga minamahal sa atin ng buhay. Kaya, ang sabi po dito, be like Ezra. Sabi po dyan, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Handa. Kumbagay handa na tanggapin. At hanapin yung salita ng Diyos. Kaya po sa mga mananampalataya natin dyan, mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig, lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos, alam niyo po, yan po ang isang katotohanan na dapat po nating malaman dahil ngayon po ay for the sake na mabasa na lang natin ang Biblia dahil marami pa tayong gagawin, hindi po tayo makikinabang. Walang benefit na mangyayari kapag dinadaya mo ang iyong sarili. Lalo na po, halimbawa po sa pag-aaral, pagka ikaw ay nanunulad lamang, hindi ka talaga nag-focus sa pag-aaral mo, hindi ka nakikinabang, dinadaya mo lang yung sarili.
Nanunulad ka lang, kumbaga ikaw ay hindi nag-aaral, for the sake na makapasa ka ng alaang, hindi ikaw makikinabang. Pagdating mo ng college, lalo kang mahihirapan. So, ang makikinabang ay yung talagang nagpursiging nag-aral, hanggang sa makatapos, at alam niyo po, pagdating ng college, mapapakinabangan po yung pag-aaral na yun. At pag nakagraduate, mapapakinabangan din po yung kanyang pinag-aralan. So, ganoon din po sa salita ng Diyos. So, kinakailangan, our heart is prepared to do it, to do the Word of God. Dapat prepare po, dapat po handa ang atin pong sarili na tanggapin yung katotohanan na atin pong mababasa at isagawa po yung atin pong katotohanan nabasa. Ayan po yung katotohanan na dapat po natin malaman. Wag po natin kalilimutan yan dahil yan po ay isang bagay na katotohanan na mahalaga. Napakahalaga po na yan, mga minamahal. Kaya sa mga mananampalataya po, yan po yung isang katotohanan na dapat po natin malaman. Prepared heart to do the word. Bakit kailangan ba yun? Sadya po, kailangan po yun. Dahil pagka ikaw ay hindi prepare, lalo na pagka ang puso mo'y negatibo sa iyo pong nababasa, ay hindi mo, sabi, to do. Lalo na sa giving, negatibo ka, babasahin mo yan, negatibo ka, ay hindi po handa ang iyong puso na tanggapin yung katotohanan na mababasa mo. At hindi ka po makikinabang. Kung gusto niyo po makinabang, i-prepare niyo po ang inyong puso, i-tune up niyo po ang inyong puso, itono niyo po ang inyong puso sa tama. At ang salita ng Diyos, pag inyo pong natanggap, alam niyo po, yan po ay kayo po yung magbe-benefit. Makikinabang po kayo sa salita po ng Diyos. Kaya yan po yung sinasabi, sapagkat nilagak na Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon. Kasarap ka po na yun. Na yung ating pong puso ay inilagak natin na hanapin, to desire, apuhapin. Alam niyo yung terminong apuhapin, hanapin, to seek. Kaso maraming mga mananampalataya ng Diyos, hindi na hinahanap ang salita ng Diyos. Anong hinahanap? Gadget. Bakit gadget? Ay, titingnan kung ano nang trending ngayon at gagayanin, lalo na sa TikTok. Kaya, alam niyo po mga minamahal, kaya marami pong mga mananampalataya nanlalamig sa pananampalataya dahil wala nang pagbabasa ng Biblia. Wala nang salita ng Diyos na nababasa. Kaya po sa atin po, mga minamahal, yan po yung dapat po natin tandaan. Prepared heart to do the word. Hindi lang prepared to do and to teach. Yan nga yung sabi ng talata diyan. At sabi po dito, at sapagkat inilagak na Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon at upang gawin at upang magturo sa Israel ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Magturo ng mga palatuntunan at mga kahatulan. So, siyempre yung to do, ayun na yung magtuturo. Yun yung a-apply mo na yung nababasa. So, wala po tayo mai-apply na ating nabasa kung hindi natin hinahanap ang salita ng Diyos. So, kaya nga, at isa sa paraan ng Diyos upang tayo po'y lumago. Sa ating pananampalataya ay yung salita ng Diyos na nababasa natin at ating pong nai-apply. Una, prepared heart to do the word. Pandalawa, passive heart to the word. Ano po yung ibig sabihin ng passive? Passive means receptive, receiving or enduring without offering resistance. So, ibig sabihin, pag sinabing receptive, talagang tinatanggap mo po. Walang negatibo sa iyo. Kaya nga ang sabi, without enduring, offering resistance, hindi ka laban, hindi matigas ang iyong ulo sa salita ng Diyos. Pag minababasa kang, kumbaga ay natisod ka,
Pati ba naman dapat salita ng Diyos ay hindi kinatitisuran. Kaya nga sabi, ang anak ng Diyos, lalo na sa mga anak ng Diyos, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga hindi ninyo dinirinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. So, ang alam ko lang po, mga minamahal, na natitisod po sa salita ng Diyos ay ang dyablo. At yung anak ng dyablo. Ay kung ikaw ay hindi anak ng dyablo, kung ikaw ay sa Diyos, ay dapat hindi ka matisod. Dapat ikaw ay merong receptive heart to the Word of God. Kaya nga sabi po ng talata, tingnan niyo po din Sa verse 10, again, sapagkat inilagak na Ezra ang kanyang puso na hanapin ang kautusan ng Panginoon. Makikita na po natin din yung katotohanan, yung passive heart to the Word. Yung kanyang pagiging receptive, yung kanyang pagiging uhaw sa salita ng Diyos. Sabi dito, for Ezra had prepared his heart to seek. Yung salita po ng Diyos, ang sabi po ng talata, ang salita ng Diyos ay matalas at mabisa kaysa alinmang tabak na 2 talim at tumatagos hanggang sa paghiwalay ng mga kasukasuan at kaluluwa. So, ang salita ng Diyos ay hindi ka po nito hehelehin. Tandaan po natin yan. Ang salita po ng Diyos ay hindi ka po hehelehin. Kung ano yung sinalita ng Diyos, yan po yung katotohanan. At kung sinabi ng Diyos na ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan, lalo na po sa mga bisita po namin nanonood, kung tayo po ay hindi paligtas, at tayo po ay inuutosan ng Diyos na magsisi ng kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang salita na atin pong nababasa, kung ikaw ay inuutosan ng Diyos na magsisi ng iyong kasalanan, magmakaawa sa Diyos at manampalataya sa Panginoong Jesus, ganun ang iyong gawin. Hindi po yung tayo po, hindi naman ako tuong makasalanan. Alam niyo po, napakarami po namin napapangaralang gayaan. Yung pag kami nag-OOGT, yung namimigay ng babasahin, meron po kami nakakausap na, "Nako brother, yung iba na lang yung pangaralan, yun, nasa kulungan, yun yung mga makasalanan." Hindi nila alam na tayo bilang isang tao tayong lahat ay makasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat po ng tao ay makasalanan, walang exempted. So kung kung lahat ng tao ay makasalanan, dapat ka pong makinig ng salita ng Diyos. At kung hindi ka tumatanggap ng katotohanan na ikay makasalanan, hindi ka yung tipo ng taong tatanggap ng salita ng Diyos. Yan ang sabi. Sapagkat inilagak ni Ezra ang kanyang puso, hindi lang prepared heart to do the word. Pandalwa is passive heart to the word. Passive heart to the word. Yung receptive. Yung tinatanggap mo yung katotohanan. Kahit masakit sa iyo, tinatanggap mo yung katotohanan. Yan po yung dapat po nating maging attitude sa salita ng Diyos. At alam niyo po mga minamahal, kapag ho kayo Kristiyanong ganyan, alam niyo po, kayo po yung Kristiyano sa simbahan na malago. Na kahit na kayo nasasaktan, kahit na kayo ay tinatamaan sa mensahe ng salita ng Diyos, pero ang inyo pong ugali ay tinatanggap nyo at kayo masaya pa, bagaman masakit. Alam nyo po, isa po kayo sa malagong Kristiyano sa simbahan. Pero pag ikaw ay yung tipo ng tao na, hindi naman yung totoo, yan may salita lang ng pastor, ay patay ka. Kahit ikaw ay mananampalataya ng Diyos, hindi ka lalago sa iyong buhay pananampalataya. So, ang kinakailangan is yung merong passive heart to the Word. Yung receptive. Yung tinatanggap mo yung katotohanan. Tingnan niyo po, sabi ng verse 13, nung narinig ni Artaxerxes ito, ang sabi po ng verse 13, ako'y gumawa ng pasya na silang lahat na nasa bayan ng Israel at ng kanilang mga saserdote at ang mga Levita sa aking kaharian na nagakala ng kanilang sariling kusang loob na nagsiparoon sa Jerusalem ay magsisama sa inyo. Yamang ikaw ay sinugo sa ganang hari at ng kanyang 7 kasangguni upang
mag-usisa tungkol sa Huda at sa Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos nasa iyong kamay, at dalhin ang pilak at ginto na hindi na inihandog na kusa ng hari at ng kaniyang mga kasangguni sa Diyos ng Israel, na ang tahanan ay nasa Jerusalem. Verse 6. At mo nang tingnan, bakit naging ganyan yung attitude ni Artaxerxes? Naging receptive din siya sa salita ng Diyos. Yung meron din po siyang passive heart to the word. Ito po yung bunga. Nakita po niya doon kay Ezra. Yung sabi po ng talata dito. Ang Ezra na ito ay yumaon mula sa Babylonia, verse 6, at siya'y kalihim na bihasa sa kautusan ni Moises, sa salita ng Diyos. Bihasa po si Ezra sa salita ng Diyos. Sabi po ang Ezra ito ay yumaon mula sa Babylonia at siya'y kalihim na bihasa sa kautusan ni Moses na ibinigay ng Panginoon na Diyos ng Israel, at tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kanya. So take note po yung biyaya ng Diyos na kay Ezra. Nung hinahanap po niya ang Diyos, napansin din po siya ni Artaxerxes. Kaya nga sabi dito sa verse 13, ako'y gumawa ng pasya na silang lahat na sa bayan ng Israel at ng kanilang mga saserdote at ang mga Levita sa aking kaharian na nagakala ng kanilang sariling kusang kalooban na nagsiparoon sa Jerusalem ay magsisama sa iyo, yamang ikaw ay sinugo ng saganang hari at ng kanyang 7 kasangguni upang magsipusisa tungkol sa Huda at sa Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos na nasa Jerusalem. Tingnan niyo po yan. Yung katotohanan, una, prepared heart to do the word. Pandalawa, passive heart to the word. Yung receptive heart. Yung tinatanggap mo yung katotohanan, even ang hari po ay tinanggap po yung salita ng Diyos na kay Ezra. At pagdating po nung verse 26, tingnan niyo po ang ugali ni Artaxerxes. At sino mang hindi tumupad ng kautusan ng iyong Diyos, tingnan niyo po, at ng kautusan ng hari, gawin sa kanya ang kahatulan ng buong sikap, maging sa kamatayan o sa pagtatapon o sa pagsasamsam ng mga pag-aari o sa pagkabilanggo. Tingnan niyo po yung kanyang puso. Yung puso po ng ni Ezra, at nadamay po ang haring Artaxerxes dahil siya'y kalihim. Ang sabi po diyan, nabihasa sa kautusan ni Moises. Alam niyo po mga minamahal, dapat po ganun po yung ating pong puso. Prepare, passive heart. Meron po tayong receptive heart to the Word of God. Yun po yung sabi. Even sa Artaxerxes, he recognized the Word of God. At alam niya, siguro binabasa ni Ezra sa kanya, yung katotohanan, kaya niya nasabi dito, at sino mang hindi tumupad ng kautusan ng iyong Diyos at ng kautusan ng hari, gawin sa kanya ang kahatulan ng buong sikap, maging sa kamatayan. Tingnan niyo po yan. So alam din ni Artaxerxes na hari, yung kautusan ng Diyos, siguro na siya ito ni Ezra. Kaya mga minamahal, napakahalaga po na yung katotohanan yan na ating pong inaaral. Mahalaga po na dapat po nating malaman na ang salita ng Diyos ay wag lang po natin basta-bastahin. Una, receptive, prepared heart to do the word. Hindi lamang po natin nabasa. Dahil pag nabasa lamang natin at hindi naman natin sinasagawa, wala rin kwenta. Wala rin pong kabuluhan. Merong application dapat, merong bunga yan. Pandalawa, passive heart to the word. Hindi yung po tayo po yung rebelde.
lalo na po tayo mga mananampalataya ng Diyos, dapat hindi po tayo rebelde sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay talagang ligtas, kung tayo po ay talagang ligtas, nakatanggap ng kaligtasan, nanampalataya sa Panginoong Jesus, nagsisi ng kasalanan, may buhay na walang hanggan pag namatay pa langit, ay po tayo po ay rebelde sa salita ng Diyos. Dapat tayo po hindi rebelde sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, ang alam ko lang rebelde sa salita ng Diyos ay ang anak ng Diablo. Ano? Baka daigin pa tayo ng mga hindi mananampalataya, ay sila ay deboto. At talaga namang, kung ano yung sabihin ng kanilang mangangaral na maling mangangaral, ay sinusunod. Ay daig pa tayo ng mga yun. Kahit mali, nakikinig sa nangangaral. Samantalang tayo tama, pero hindi tayo nakikinig sa nangangaral, ibig sa salita ng Diyos. Ating tinatakpan ang ating tainga. Pinipikit natin ang ating mga mata. Search your salvation. Pag ganyan ang ugali mo sa salita ng Diyos, siyasatin mo ang iyong kaligtasan. Siyasatin niyo po. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay mabuti po para sa atin at hindi po tayo mapapasama pag atin pong ginawa. Kaya lamang po tayo napapasama dahil yung ating sarili ang atin pong nasusunod. Ano? Yung ating sarili ang ating nasusunod, hindi yung salita ng Diyos. Ano? At yan po nawa ang ating malaman at i-apply sa ating buhay. So, una, prepared heart to do the word. Pandalawa, passive heart to the word. Pantatlo, passionate heart to do the word. Passionate heart. Ano? Passionate heart. Yan po yung mahalaga na dapat po nating na dapat po ay isang karakter na nasa atin, yung passionate heart. Ang sabi po dito ng talata sa verse 10. Tingnan nyo, makikita nyo din dito sa verse 10, yung sinasabi po ng talata, for Ezra had prepared his heart, hindi lamang prepared his heart, to seek the law of the Lord, hindi lamang, and to do it. And to do it. So, hindi lamang siya merong prepared heart, handang puso, na tanggapin yung salita ng Diyos. Pandalawa, hindi lang po siya yung passive, hindi lamang may passive heart, kundi meron din siyang passionate heart. Pag sinabi pong passionate heart, ang sabi po dito is, hindi ko nalista eh. Ang sabi po ng passion ay meron kang, kumbaga ay masidhing kagustuhan na gawin mo yun. Ano? So, meron kang masidhing kagustuhan na gawin ang isang bagay. Meron kang passion. Tingnan niyo po, pagka ang tao may passion sa pagdodrawing, talaga namang inspired siya. Siya'y passionate sa pagdodrawing. At pagka ikay passionate talaga at gustong-gusto mo talaga yung ginagawa, alam niyo po ang mangyayari, maganda po ang magiging resulta ng iyong ginagawa. Maganda ang magiging resulta. Ano? Kaya kinakailangan po ng prepared heart. At kinakailangan po ng passive heart. Prepared heart to do the word. Pandalwa is yung passive heart to the word. Pantatlo is yung passionate heart to do the word. Nasabi po ng verse 10 again, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, hindi doon nagtatapos, and to do it. And to do it. So palibasa siya may passion na, yung doon pa lang sa paghanap sa salita ng Diyos, yung excuse me po,
Hinanda niya ang kanyang puso, prepare niya yung kanyang puso, nahanap niya yung salita ng Diyos, yun may passion na siya doon, sa salita ng Diyos. Pero, pag ikay walang passion sa isang bagay, mauumay ka lang. Pag hindi mo gusto yung ginagawa, wala kang gusto sa iyong ginagawa, hindi mo gusto yung isang bagay na iyong ginagawa, ay ikaw ay ang dulo nyon ay reklamo. Ang dulo nyon ay himutok. Bakit pa ako pinagawa ng ganito? Hindi naman dapat ako dito. Yan. Ano? Kaya kinakailangan na meron tayong passionate heart to do the word. At hindi na po dapat yan nawawala sa mga mananampalataya ng Diyos. Ano? So, yung pag-ibig ng Diyos, yun ang upang ating gawin at gawin at gawin yung kalooban ng Diyos. Ano? Kaya mga minamahal, hindi na po dapat usapin yung paglilingkod sa Diyos. Hindi na po dapat usapin yan. Kung ikaw ay mananampalataya at nakatanggap ng kaligtasan, kung ikaw ay mananampalataya at nakatanggap ng kaligtasan, ay dapat hindi ka na tinutulak sa paglilingkod. Alam niyo, pribilehiyo maglingkod sa Diyos. No? Pribilehiyo. Yun nga ikaw ay nakapaglingkod sa mayor, ay kayo tuwang-tuwa na. Ay lalo na po sa Diyos. Pribilehiyo po ang maglingkod sa Diyos. Kaya mga minamahal, yung passionate heart to do the word, ang magtutulak sa atin na magkaroon tayo ng passion at dapat meron tayong passion na maglingkod sa Diyos is yung natamo nating kaligtasan. Ano? Yung atin pong natamong kaligtasan mga minamahal. Kaya sabi po diyan sa verse 6, sabi po dito, ang Ezra na ito ay yumaon mula sa Babylonia at siya'y kalihim na bihasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoong Diyos sa Israel at tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan. Ay, talagang humiling pa sa hari. Hari, ako po ay merong ganito gusto ko hong maghandog sa Panginoon ng ganito Ay, talagang may passion na rin. Hari, kinakausap. Ano? Anong kahilingan? Sabi? At tinulutan siya ng hari sa lahat niyang kahilingan ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kanya. Tingnan niyo po yan. Kaya mga minamahal, yung biyaya ng Diyos ay sumasagana sa atin kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At una po dapat, para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, siyempre, hindi po dapat tayo nakabase. Hindi po sa kung saan-saan. Hindi po sa sabi-sabi ng mga matatanda. Hindi po sa kung ano-anong erehiya na atin pong minana sa atin pong mga ninuno. Ano? Kundi yung salita ng Diyos, yung katotohanan, dito po tayo bumase. Kaya mga minamahal, yan po yung dapat po nating malaman. Ano? Na dapat tayo, bilang isang mananampalataya ng Diyos, is meron tayong dapat passion. Passion. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians, ay sabi doon, kaya nga mga kapatid, ano? Sabi po doon, 1 Corinthians 15:58, ano? 1 Corinthians 15:58, ang lang babasahin. Tingnan niyo po. Ang ganda ho ng talatang ito. 15 verse 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yun po sabi. Bakit? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, kinakailangan po tayo, meron tayong passion, at alam niyo po, pag tayo po meron passion, magagawa natin yung kalooban ng Diyos. At alam niyo po, hindi walang kabuluhan yan. Merong biyaya ang Diyos diyan. Ano? Kaya mga minamahal, yan po yung sinasabi. Ano? Prepared heart to the word of God, to do the word. Pandalawa, passive heart to the word. Pantatlo is passionate heart to the word. No? Meron po ba tayong passion to do the word, to preach the word, to teach the word, to the world? Ay pag wala kang passion to teach the world, to teach the word to the world, ay hindi mo magagawa. Ano? Ang mangyayari sa iyo, burden, kabigatan.
Kabigatan lang sa iyo yan kapag ikaw ay walang passion sa salita ng Diyos. Number 4, hindi lang prepared heart, passive heart, kundi hindi lang passionate heart. Pantatlo, ito po yung benefit. Provision. Yung provision of God when we obeying the word. Yan po yung maganda. Hindi lamang tayo, ito pa yung benefit na mangyayari sa atin kapag tayo sumusunod sa Diyos, yung provision ng Diyos. Kaya nga sabi tinan niyo po ang biyaya ng Diyos dito sa verse 6. This Ezra went up from Babylon, and he was already scribe in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all his requests. Why? According to the hand of God, of the Lord, his God, upon him. Ang sabi ng talata, bakit? Ang sabi, and the king granted him all his requests. Bakit? Ang sabi, according to the hand of the Lord, his God, upon him. Ang sabi po sa Tagalog, at tinulutan siya ng hari sa lahat ng kanyang kahilingan. Bakit? Ayon sa kamay ng Panginoon niyang Diyos na sumasa kanya. Yung provision ng Diyos. Wow! Kaya imposible po tayong lalaguin. Lalo tayong magagalak sa Diyos kapag tayo po kumbaga ay tinutugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Sabi ko nga sa inyo, pag kayo nakatanggap ng, lalo na po ngayon, magpapasko, regalo, kayo po itong tuwa. So lalo na po doon sa panalangin, inyo po ipinapanalangin, kapag kayo po itinugon ng Diyos. Paano po yun mangyayari? Hindi po yun mangyayari, yung provision ng Diyos ay mapapasa iyo kung wala yung tatlo. Yung prepared heart to do the word, pandalwa, yung passive heart, yung receptive heart to the word, pantatlo yung passionate heart to do the word of God. Hindi ho yung mangyayari kung yung provision ng Diyos ay hindi mangyayari kung wala yung tatlong yun. Kaya sabi po ng talata diyan, verse 9, dalawang beses po yung ulit yun. Sapagkat, sabi po niya, for upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the 5th month came he to Jerusalem according to the good hand of his God upon him. According to the good hand of his God upon him. Sapagkat ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya. So kasarap po ng biyayang yun. Kaya posible pong hindi kayo lalago sa inyong buhay pananampalataya kapag kayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Imposible na hindi kayo lumago. Hindi po tayo lumago. Lalo na pagka ating hinahanap ang kanyang salita. At tulad po nitong ating inaaral na ito. At ito pong ating inaaral na ito ay nandito po sa salita ng Diyos. Itong mensaheng ito. So kung atin pong aaralin ito, dito po natin lahat makukuha yung mga katotohanan yun. Yung provision ng Diyos, yung paggabay ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, nasa sa atin, ibibigay niya. Kaya sabi po dyan, verse 25, tinan niyo po. Sabi po na verse 25 and 26. And thou, Ezra, after the wisdom of thy God that is in thine hand, set magistrate and judges, which may judge all the people that are beyond the river, all such as know the law of thy God, and teach ye them that know them not. Ituro mo doon sa hindi nakakaalam. Nasabi din sa verse 25, verse 26, and whosoever will not do the law of thy God, and the law of the king, let judgment be executed speedily upon him. Talagang madalian.
speedily, madali. Ang sabi mo po dito, upon him, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment. Yan, tingnan niyo po. Talagang, yung provision ng Diyos, dahil yung nakilala sa Ezra bilang ikaw ay malalim sa salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, alam mo ang salita ng Diyos, narinig ng hari yung katotohanan, at sabi dito nga ng talata, ang sino mang hindi tumupad sa kautusan ng iyong Diyos. Ang sabi, gawin sa kanya ang kahatulan ng buong sikap, maging sa kamatayan o sa kamatayan o sa pagtatapon o sa pagsamsam ng mga pag-aari o sa pagbibilanggo. Tingnan niyo po yan. Kaya kapag tayo po ay talagang yung prepared heart, may passive heart, may passionate heart, hindi lang yung tayo makikinabang, even yung nasa surroundings natin, maging yung hari na na-influensya ni Israel. Dahil meron siyang passionate heart, and yung provision ng Diyos ay sumasa kanya. Kaya nga sabi ng verse 12 to 15, tinan niyo po ang provision ng Diyos nandito. Yung provision ng Diyos, makikita ninyo. 12 to 15. Si Artaxerxes na hari ng mga hari kay Ezra na saserdote, nakalihim sa kautusan ng Diyos ng langit, nasakdal at iba pa, ako'y gumawa ng pasya na silang lahat na nasa bayan ng Israel at ng kanilang mga saserdote at ang kanilang mga Levita sa aking kaharian na nangakala ng kanilang sariling kusang kalooban na nagsiparoon sa Jerusalem ay magsisama sa iyo. Verse 14, yamang ikaw ay sinugo sa ganang hari at ng kanyang 7 kasangguni upang mag-usisa tungkol sa Huda at sa Jerusalem ayon sa kautusan ng iyong Diyos na nasa iyong kamay. Verse 15, hanggang 25 po ito. Inyong pagtiisa ng aking basahin. At dalhin ang pilak at ginto na ihahandog na kusa ng hari at ng kanyang mga kasangguni sa Diyos ng Israel. Tingnan niyo, pati hari nagbigay ng handog sa Diyos. Na ang tahanan ay nasa Jerusalem. Verse 16, at ang lahat ng pilak at ginto na iyong masusumpungan sa buong lalawigan ng Babylonia, pati ng kusang handog ng bayan, at ng mga saserdote at ng mga handog na kusa sa bahay ng kanilang Diyos na nasa Jerusalem, kaya't ibibili mo ng buong sikap ang salaping ito ng mga toro, ng malalaking tupa, ng mga kordero, pati ng mga handog na harina at ng mga handog na inuming mga yaon. At iyong ihahandog sa ibabaw ng dambana ng bahay ng iyong Diyos na nasa Jerusalem. At ang anumang akalain mong mabuti at iyong mga kapatid na gawin sa salapi o sa pilak o sa ginto, gawin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Talaga namang, ikaw nang bahala diyan. Dalhin mo na. Kung ano masusumpungan mong kayamanan sa Jerusalem, sa Babylon, ay dalhin mo. Pati mga kayamanan, pilak, o etc. Gawin mo. At kung nakabili ka na, at kung ano yung may natirapat, yung marapatin sa iyong sarili na gawin, ay gawin mo. Yan. Sabi, yan yung provision ng Diyos. Sabi pa, at ang mga sisidlang na bigay sa iyo na ukol sa paglilingkod sa bahay ng iyong Diyos, ibigay mo sa harap ng iyong Diyos sa Jerusalem. At anumang kanilang kailanganin pa o sa bahay ng iyong Diyos na ipagkakailanganin mong ibigay mo na mula sa bahay ng kanyang hari. Verse 21, at akong si Artaxerxes na hari ay nagpasya sa lahat ng mga taga-ingat yaman na sa dapong roon ng ilog na anumang hingin sa inyo ni Ezra na saserdote na kalihim sa kautusan ng Diyos ng langit ibigay
ng buong sikap. Tingnan nyo, ibigay ng buong sikap. Ibigay ng buong sikap. Talaga yung provision ng Diyos ay sumasa Kanya. Kaya yun po yung maganda. Yung dapat po nating, kumbaga po ay gawin. Una, prepared heart, passive heart, passionate heart, pangapat, provision, and pang-lima, and the last, verse 27 and verse 28. Purihin ang Panginoon ng Diyos ng ating mga magulang. So, nandun na po yung praising God. So, kapag yung nauobey mo yung kautusan ng Diyos, prepared heart ka, pag yung nagagawa, at binibiyayaan ka ng Diyos, ang magiging resulta nito sa iyong buhay, yung pagpupuri sa Diyos. Praising God. Sabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga magulang na naglagak ng kanyang mga bagay na gaya nito sa puso ng hari. O talaga ang Diyos ang nagawa, ang kumilos doon sa puso ng hari. Na pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At ang dulot sa akin, at nagdulot sa akin ng kahabagan sa harap ng hari at ng kanyang mga kasangguni at sa harap ng lahat na may kayang prinsipe ng hari, at ako'y tumibay ayon sa kamay ng Panginoon kong Diyos na sumasa akin. At ako'y nagpisan mula sa Israel ng mga pangulong lalaki upang magsiyaong kasama ko. Kaya yun po yung biyaya ng Diyos, kapag tayo po ay mayroong prepared heart to do the word, passive heart to the word, passionate heart to do the word, yung provision ng Diyos isa sa atin. At yung pagpuri sa Diyos ay mamumutawi sa atin pong buhay. Kaya yan po yung kahalaga ng salita ng Diyos. At for our conclusion, ito po, dapat mawala. For Ezra, hindi ho yung mangyayari kung wala ito. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel the statute and judgment. Yun po yung kailangan. Kaya mga minamahal, yan po yung katotohanan na dapat nating malaman, at yan po yung ipinababatid ngayong gabi sa atin po na nakapakinig. Yan po yung katotohanan na sinasabi ng salita po ng Diyos. So tayo po yung manalangin na mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na magpala sa bawat nakapakinig, Panginoon Diyos, sa inyo po salita. Salamat po sa gabing ito na muli niyo po kami binigyan ng biyaya at pagpapala, Panginoon Diyos, na makapag-aralan niyo po salita. At ingatan niyo po kami sa aming pamamahinga. Ang lahat po nito ay aming po sa dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. So, bukas po ulit, salamat po sa inyo pong pakikinig. God bless po sa inyo lahat.